Morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 25, 2026. Ngayon po ay ika-4 na pong taon, 48th anniversary ng EDSA Revolution. Historical po in the sense that this was the day or it was on this date, February 25, 1986, nang mapatalsik po sa Malacanang ang tatay ni Bongbong Marcos, sa Ferdinand Marcos Sr. Si Ferdinand Marcos Sr., mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay mahigit na 20 taon na nanunungkulan as president from 1965 to 1986. Si Ferdinand Marcos Sr. kaya po tumagal sapagkat noong September 21, 1972, he declared martial law. Bakit po? Sapagkat supposedly under then 1935 Constitution, Ferdinand Marcos was no longer allowed to re-elect. So, he was no longer allowed to be re-elected in 1973. So, ang ginawa po niya, on September 21, 1972, he declared martial law. At mula noong 1972 nga, siya ay nanungkulan bilang diktador. At nagwakas lamang ang kanyang panunungkulan nung siya ay napatalsik sa Malacanang on February 25, 1986. Kaya si Bongbong Marcos Jr. dapat po ay hindi hayaan ng mga Pilipino na magdeklara ng martial law, sapagkat alam po naman natin na si Bongbong Marcos under the 1987 Constitution ay hanggang June 28 o June 30, 2028 lamang ang kanyang panunungkulan at hindi na siya pwedeng kumandidato sapagkat bawal para sa isang pangulo ang magkaroon ng re-eleksyon. So the only way for him to stay in office as president beyond 2028 is for him to declare martial law, following the footsteps of his father. Pero alam po naman natin na kapag ginawa ni Bongbong Marcos yan, ay mauulit ang kasaysayan ng kanyang ama. Sigurado yan na siya ay mapapatalsik din by way of people power. Anyway, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, few days after BP Sara declared her intention to run for president in 2028, si Bongbong Marcos ay bumisita sa Naga City, kung saan si Leni Robredo ay kasalukuyang mayor ng nabanggit na syudad. Bakit po significant
ang pagpunta ni Bongbong Marcos just few days after BP Sara declared her candidacy or her intent to run for president in 2028 sapagkat at this time Leni Robredo is the only person na pinapaniwalaang pinakamalakas na magiging kalaban ni BP Sara sa 2028. And under the circumstances, ang administrasyon ngayon ay wala silang pambato. So, ang perception ng taong bayan, kaya dumalaw si Bongbong Marcos kay Leni Robredo sa Naga City ay upang kumbinsihin si Leni Robredo na maging manok ng administrasyon sa pagkapangulo sa taong 2028. Bagamat both Bongbong Marcos and Leni Robredo denied that the intent of the visit of BBM to Naga City is political. Ang sabi lamang ay titingnan ni Bongbong Marcos ang flood control projects, ang mga flood control projects sa Naga City. But of course, napakababaw na dahilan yan. And another thing with respect to her visit to Naga City, according to the news, BBM donated 500 million to Leni Robredo para sa museum ng kanyang asawa na si JC Robredo. JC Robredo was the DILG Secretary of Benigno Aquino Jr. when he was the president. JC Robredo died in a plane crash sometimes in 2012 while he was the DILG secretary. And according to the news, nagbigay si BBM ng 500 million kay Leni Robredo nung ito ay dumalaw sa Naga City. I think that was last Monday. Kung hindi tayo nagkakamali, February 22, 2026. Ngayon, ano po ang implication dito mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Ang museum for JC Robredo is private in character. Yan ay affair ng pamilya kung nais nilang bigyan ng isang monumental legacy si JC Robredo, and perhaps ito yung museum. Try to imagine it. BP Sara ay paulit-ulit na ini-impeach because allegedly of the confidential funds that was given by BBM in 2022 when BP Sara was a DepEd secretary and at the same time Vice President of the Republic of the Philippines. Ayon sa mga complainants, there was
misuse of funds on the part of BP Sara relative to that confidential funds in the sum of 125 million. Although, according to the news, the Commission on Audit gave unqualified opinion on the matter. Nang ibig po sabihin, ang Commission on Audit as the official government auditing office, walang sinabi na mayroong that there was misuse of funds on the part of the OBP, Office of the Vice President. Wala pong sinasabi ang COA. Ang nagbibintang lamang na di umano mayroong anomalya sa halagang 125 million ay itong mga kalaban ni BP Sara sa politika. At paulit-ulit na siya ay sinampahan ng impeachment case. In fact, ang balita natin at the moment, mayroong 4 na impeachment complaints na nakasalang sa House of Representatives. The irony is, si BBM nang dumalaw kay Leni Robredo according to the news last February 22 ay nagbigay ng 500 million para sa museum ni J.C. Robredo. Hindi ba mas dapat tingnan na ito ay isang anomalya sa bahagi ng Pangulo in addition to trillion cost of ghost projects relative to the flood control scandal na hanggang ngayon ay walang napapanagot kahit isa. Kung nais ng mga congressmen o sino mang complainant, mamamayan ng accountability, dapat ang sinsampahan ng impeachment complaint ay si BBM, si Bongbong Marcos. Totoo, mayroong nagsampa ng impeachment complaint. Pero ito ay dinismiss ng House of Representatives, which means na hindi na pwedeng sampahan si BBM ng impeachment complaint until February 2027 sapagkat bawal under the Constitution there will be only one impeachment complaint to be filed against the same public officer within 1 year. So dahil na-dismiss ang kaso ng impeachment complaint ni BBM just few days ago, so definitely there can be no other impeachment complaint that can be filed against him until February next year. Ito pong 500 million na kung tatanggapin ni Leni Robredo, pero ang balita natin, tinanggap naman dahil wala namang balita na ito ay tinanggihan. So ang ibig po sabihin na si Leni Robredo ay nagiging corrupt na rin. Kumbaga, she allowed herself to be corrupted in terms of bribery. Sinusuhulan siya ni BBM ng 500 million perhaps para tumakbo as presidential bid in 2028 ng administrasyon
ni Bongbong Marcos. Ang perception po ng sambayan ng Pilipino, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito si Leni Robredo, malinis, walang bahid korupsyon. Ngunit, with this 500 million being donated to her and perhaps accepted by her for the construction of J.C. Robredo Museum in Naga City, definitely is a clear manifestation of corruption both on the part of BBM and Leni Robredo. Maybe yung pera na yan, aside from constructing the J.C. Robredo Museum, panggastos na rin sa eleksyon. Sapagkat napakalaki naman yung 500 million para lang sa isang museum. And take note, it is given by BBM sa panahon na ang sambayan ng Pilipino ay lugmok sa kahirapan. At kung ito ay tinanggap ni Leni Robredo, it means that Leni Robredo is becoming insensitive sa kalagayan ng mga Pilipino na nasa laylayan, borrowing her word. Maraming mga Pilipino sa laylayan, especially, na nagdurusa ng kahirapan. And yet, 500 million na ibinigay ni BBM na siya noong siya ay dumalaw sa Naga City kamakailan lamang, perhaps 2 or 3 days ago, tinanggap ni Leni Robredo para lang ipagawa ng museum ng kanyang yumaong asawa na si J.C. Robredo. Yan po ay nagpapakita na corrupt si Leni Robredo. Samantalang si Sara sa halagang 125 million na yung pera na yan ay ginamit naman para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino, paulit-ulit na ini-impeach dahil di umano sa korupsyon sa bahagi ni Sara Duterte. Samantalang si BBM, ang kanyang confidential funds, taon-taon, ay humigit kumulang 5 billion. Bukod sa confidential funds na 5 million or 4 point something billion, meron pa rin siyang another 4 point something billion for intelligence funds. Sabihin natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, siya ay Pangulo. Well, kung tutusin, hindi niya kailangan ng intelligence funds or confidential funds. Bakit? Sapagkat ang NBI, ang military, ang pulis, ang mga iba't ibang departamento ay nasa ilalim ng Pangulo, na ito ang nagbibigay ng mga kinakailangang informasyon para sa kanya. So in other words, giving the office of the president a confidential funds and or intelligence funds would be a duplication. Kumbaga, dagdag paulit-ulit na gastos sa bahagi ng sambayanang Pilipino.
In addition to that, trillion worth of flood control projects na hanggang ngayon walang napapanagot. And yet, ito na naman, 500 million ibinigay kay Leni Robredo just to convince him to become the administration presidential bid in 2020 para pantapat kay VP Sara. So makikita po natin dito mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, na talagang ang administrasyong ito ni Bongbong Marcos ay walang habas na nagdanakaw ng pera ng sambayan ng Pilipino. Ginagamit ang pondo ng bayan upang maisagawa ang mga bagay na kanyang ninanais para sa kanilang personal na interest, to the prejudice of the Filipino people. Kaya sa araw na ito, kung saan ipinagdiriwang ng sambayan ng Pilipino ang 40 taong anibersaryo ng EDSA Revolution or People Power. Ito po ay talagang nagbibigay ng historical relevance sapagkat ito yung araw kung kailan napatalsik sa Malacanang ang ama ni BBM na si Ferdinand Marcos Sr. na nagbigay sa napakahabang panahon ng pahirap sa sambayan ng Pilipino. At umaasa po tayo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na sa ganito rin pong paraan ay mapatalsik sa Malacanang si Bongbong Marcos. Kung hindi man ngayong araw na to, February 25, 2026, sa darating pang February 2025 sa buhay ng mga Pinoy. Si Marcos Sr., Ferdinand Marcos Sr., nanungkulan sa ating bansa from 1965 until he was ousted in 1986. That was something about 21 years. Sa loob ng panahon iyon, maraming mga Pilipino ang nagdurusa. Maraming mga Pilipino ang naglaho sa pakikipaglaban para sa kanilang kalayaan, para sa kanilang kaunlaran. At ngayon, kung ano ang dinanas ng mga Pinoy ng mahigit na 20 taon sa kamay ni Ferdinand Marcos Sr., mas malala ang dinaranas ng mga Pinoy ngayon sa ilalim ng pamamahala ni Bongbong Marcos sa loob pa lamang ng 4 na taon mula 2022 hanggang sa ngayon, 2026. At kung hindi mapapatalsik sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng People Power or People's Revolution, si BBM, mas lalong magdurusa ang sambayan ng Pilipino sa mas matagal na panahon, sapagkat mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid,
sa bawat minuto ng mga pananatili ni Bongbong Marcos sa Malacanang ay higit na nagdurusa ang sambayan ng Pilipino kung ikukumpara sa panahon ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. Sapagkat unang-una, hindi naman adik si Ferdinand Marcos Sr. Ang korupsyon nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. malala with the First Lady Imelda Marcos ay talagang namuhay ng maluho. Pero mas higit, hindi lang doble, hindi lang triple, but maraming, kumbaga, multiplied by many times ang kahirapan, ang korupsyon sa kasalukuyang pamamahala ni Bongbong Marcos with Lisa Araneta Marcos as the First Lady. Sapagkat ang mag-asawang ito, ayon nga kay Senator Jaime Marcos, ay parehong bangag, lutang, at masyadong korap. Kaya mula noong 2022 hanggang ngayong 2026, after 4 years na panunungkulan ni BBM, wala kahit isang nagawa para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino. At least si Ferdinand Marcos Sr., bagamat tinagura ang napakakurap, pero marami siyang mga infrastructures na ipatayo. San Juanico Bridge, yan mga monumental structure, heart center, lung center, marami rin mga expressway na naipagawa, linkage ng three main islands, Luzon, Visayas, Mindanao, with San Juanico Bridge. Pero si Bongbong Marcos, talagang zero balance ito. Wala itong ginawa sa loob ng 4 na taong kundi magnakaw, mambudol sa mga Pilipino. Lahat kasinungalingan. Ang pinagsasabi na achievement ay sa salita lamang, walang gawa. Katulad halimbawa, idineklara niya ang kanyang zona na 5,500 na flood control projects ang natapos na kanyang administrasyon simula 2022 hanggang 2024 25, 5,500 flood control projects. Pero lahat pala ay ghost projects, o kung mayroon mang ilan na natapos ay under or substandard. At ang masama ngayon, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi po natin nakikitaan ng kahit kaunting pag-asa na magkakaroon ng pagbabago sa pamumuhay ng sambayan ng Pilipino. Habang si BBM ay tumatagal sa Malacanang, ay lalong nakikita natin na nagiging mas madilim ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Kaya ang atin mong panawagan sa ating mga kababayan ngayong EDSA Revolution, February 25, sariwain po natin
ang makabayang damdamin at kaisipan ng sambayan ng Pilipino magkaisa, magtulungan upang mapatalsik si BBM sapagkat ang kanyang pananatili sa Malacanang ay lalong nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Ang masama po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pinipilit nilang i-impeach si BP Sara nang sa gayon hindi na ito makatakbo bilang Pangulo sa 2028. Sapagkat kung sakali pong ma-impeach si BP Sara, one of the penalties of the impeachment is perpetual disqualification to hold a public office. Kaya kung ma-impeach si BP Sara, hindi na po siya pwedeng tumakbo bilang Pangulo o anumang posisyon sa gobyerno. At ayon nga kay Senator Amy Marcos, na kapatid ni BBM, ang administrasyon ni BBM ay naglaan ng 1 trillion na pansohol sa mga congressman at sa mga senador upang matiyak na ma-impeach si BP Sara. Alam po naman natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na bihasa sa panunuhol ang administrasyong ito with the people's money. Ang sabi nga ni Congressman Toby Chanco, doon sa mga nakaraang impeachment ni BP Sara, bawat congressman na pumirma sa impeachment complaint ni BP Sara ay binigyan ng 150 million bawat congressman. Ngayon, sa impeachment ni BP Sara, ang sabi ni Senator Amy Marcos, mayroong budget na 1 trillion para sa impeachment. Ibig sabihin, kung babayaran ng 500 million to 1 billion ang mga congressman para lang pumirma sa impeachment complaint ni BP Sara, that will only be about 100 or 200 billion. Ang kailangan na boto ng congressman para ma-impeach si BP Sara is something about 105. Kung bigyan mo tag 1 billion yan, so that will only be 105 billion. O sabihin na natin 200 billion. Ang mga senador, kailangan ng 16 votes of the senators to impeach BP Sara. So kung bibigyan mo yan ng tagda 2 billion para bumoto for the impeachment, that will only be something about 100 billion. Kayang-kaya kung mayroong budget na 1 trillion. Saan kukunin yung budget na yan? Well, sa 2026 national budget, ang budget ng Pilipinas sa taong 2026 is something about 6-point-something trillion. Ang kikitain lamang ng gobyerno in terms of taxes to be collected within the year is something about 4 trillion. Kaya mangungutang ang gobyerno ng Pilipinas ng another 2 trillion para lang matugunan ang 2026 national budget. And out of that 6 trillion budget for the year 2026, 1 trillion of which will be allotted pansohol sa mga congressman at sa mga senador to ensure na may impeach si BP Sara. Ganun po kagago,
makakurap itong pamahalaan ni BBM. Kaya mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, to give meaning to this EDSA Revolution Anniversary, February 25, kailangan po magkaroon ng panibagong people power na magpatalsik naman sa kanyang anak na si BBM, sapagkat isang pangulong adik, isang pangulong lutang ang isip, isang pangulong walang ginawa mula nang umupo sa Malacanang, kundi magdakaw sa pera ng bayan, kasama yung kanyang pinsang buo na si Martin Romualdez at ang kanilang mga kasabwat sa gobyerno. The administration of BBM is the biggest syndicate, criminal syndicate, with the purpose of stealing the people's money to the max. Syndicated approach. Kumbaga, sindikato. Imagine ang 2025 national budget ay pinaghati-hati in terms of allocation sa mga congressmen at sa mga senador para lang ma-impeach si VP Sara. Yan po ang nangyari, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. At yan po ay uulitin na naman sa 2026 national budget. Bakit po nagagawa nila yan? Sapagkat under the 2025 national budget, meron pong 700 billion na nilagay doon na unprogrammed funds. Itong unprogrammed funds na kung tutusin, ito po ay labag sa saligang batas, sapagkat sa saligang batas nakalagay na ang budget ay dapat may pinaglalaanan to the last sintabo kung saan mo yung gagamiton. Pag sinabi mong unprogrammed funds, so ibig po sabihin basta may perang 700 billion na hindi alam kung saan gagamitin at the moment. Ang Pangulo ang magdedesisyon kung saan niya gagamitin at kailan. So yan po ay unconstitutional. Ang 2026 national budget, sabi ng mga analyst, wala po itong pagkakaiba sa 2025 national budget. So, ibig po sabihin niya, ganun po magiging corrupt din po ang 2026 national budget. At mukhang totoo nga po, sapagkat ayon nga kay Amy Marcos, 1 trilyon ang nakalaan para lamang sa impeachment ni VP Sara, pansohol sa mga congressman at senador. At alam po naman natin, this is a very strong temptation on the part of the senators and congressmen, because 2028 will be an election season na kailangan ng mga senador at congressman for the re-election ang malaking campaign funds, at this is the best opportunity for them to have money for the purpose. Kaya most likely tatanggapin nila ang bribe sa kanila ng bangag na Pangulo. So, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang pag-asa ng sambayan ng Pilipino
ay magkaroon ng bagong Pangulo sa katauhan ni VP Sara at ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ay ginagamit ang lahat ng paraan upang ma-disqualify si VP Sara by way of an impeachment. So sana po tayo sa mga mamamayan, kung talagang kinailangan, ay dapat maglunsad ulit tayo ng panibagong People's Revolution. At dito tinatawagan natin ang partisipasyon ng military at ng pulis, sapagkat alam naman natin na hindi magtatagumpay ang people power kung walang kooperasyon at tulong mula sa military at kapulisan. But anyway, we believe sa tamang panahon, ang military at ang pulis, katulad nung nangyari noong 1986 at 2001, sila po ay finally papanig sa sambayan ng Pilipino. Alam natin sila ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Pansamantala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, makasama natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming salamat.